si Heidi Mendoza, she's now at number 21, no? Yes. Partial unofficial, more than 8 million votes yung nakuha niya. To Yes. think na unimaginable sa marami mga taong nakabalita na bigla siyang tumakbo. Siya mismo na surprise, di ba? A lot of people were not taking her seriously. I don't think there were even a strong endorsement from certain people na we would have expected to give that kind of strong endorsement. But here she is with more than 8 million votes, a partial unofficial. Ang tanong ko, kung ikaw yung strategist ni Heidi Mendoza, would you convince her to take another crack at its 2028 or okay na yan? Wag na, moral victory na yan. I would absolutely, and shout out to Attorney Howie Calleja. Great job, sir. I have to say, no, si Commissioner Heidi ran the most Spartan campaign. Literally, hindi naglabas ng pera dahil wala naman siyang pera to begin with. Diba? All volunteerism, all heart, all guts, all grit. Talagang she presented herself na eto ako lang, 'di ba? Wala akong malaking billboards, wala akong snazzy fancy commercials, wala akong mga celebrity endorsers, and yet nakakuha ng 8 million and counting votes ahead of Willie Revillame right now, if I'm not mistaken. Yes, ahead of Willie Revillame right now. So you can imagine if I was that campaign team, given these results, I'm sure a lot of people will also jump into the bandwagon, and by a lot of people, uubo-ubo ko, no? funders, di ba? May enliven din ang mga tutulong financially, perhaps at this result, and say, may pag-asa pala ang mga kandidatong tulad ni Commissioner Heidi na makapag-perform ng ganito sa isang halalan nang walang nilabas na pera. Aba, tulungan na natin. So, I would definitely go for it. Oo. Or kung with a longer runway. Oo nga, no? Kung hindi man senatorial, pwede bang party list? Nakita na natin that in terms of party list, opposition candidates can excel, di ba? Seeing as to the fact na number one ngayon, Akbayan, ngayon, it actually shows us that there are avenues na available sa mga opposition candidates. ML is, I think, a cinch. I think si former Senator Laila De Lima has already clinched a seat in Congress. So it tickles you. Ako nakikiliti ako ng partial and official result. It almost gives you that spark of hope. This might be it. It might be it. Fingers crossed. Senator, ang kung pinag-uusapan namin kasi very significant din yung numbers na nakukuha ni Heidi Mendoza ngayon. Yes. Despite all the limitations that she has, no. Ang tanong, can this be a good jump off point or considered as a strong momentum for 2028? Of course. And for other possible candidates like her. Yeah. Na baka may reservation na wala silang chance, ay ang mahirap yung kampanya. Ay ngayon, very very inspiring yung example ni Heidi. That siguro baka makakuha pa siya ng 3 to 4 million votes pag natapos itong bilangan. So very significant yun para sa unang takbo. Wala masyadong makinarya, wala masyadong nag-endorse. Oh. Diba? Just a message, diba? Kaya yun, kaya tingin ko pwedeng magkaroon ng complete slate sa 2028 ng mga katulad ni Heidi. Kasama na dyan si Assassin, kasama na dyan si Barry, no? Kasama na dyan si Christian. So, may ganung klaseng impetus na pwedeng i-harness. Can you imagine if she gets 10 million votes after this is all over? Can you imagine if she gets 10 million or more votes? That's unheard of on a shoestring budget. Literally, the woman rolled off her couch and decided to run for the Senate with nothing but good intentions and a message. And imagine if she gets 10 million Filipinos behind her on that. Andali doble. Di ba? Andali dagdagan ng 50% kasi ang tawag dyan, di ba, switches.
Alam na alam mo kung saan yung mga areas for improvement. Dagdagan mo lang yung pondo, dagdagan mo lang yung above the line, make the messaging a little slicker. Volunteers can get more volunteers and build, apart from the spirit of volunteerism, there are paid employees actually running that campaign. Ang dali palawakin. Actually nga, alam nyo, guys, kung ako gagawa ng isang documentary or pelikula tungkol dito sa midterm elections, in particular senatorial, interesting sa akin itong laban ni Heidi Mendoza. Miski hindi niya mapanalunan yung spot itself, pero given the kind of handicap that she had, tsaka yung boses na isinusulong niya, very, very interesting. Ang kaibahan, Alan, Ian, merong 3 years na runway for Yeah. people Yun like Heidi. nga, May 3 precisely. years na. Itong runway niya, just a few months Di ba? Yes. Ito, may 3-year runway siya. No? Ako at saka yung asawa niya na close friend ko, pati kami nagulat nung nagpas siya si Heidi na tumakbo. No? Sabi nga niya, yung asawa niya ayaw siyang patukbuhin at ayaw maniwala. Oo. Ayun. And of course, maraming inanak na possibilities itong midterm election na ito na kahit ako hindi ko inaasahan. Kung nasusundan niyo po yung mga discussions natin dito, pati yung interview natin before kay Heidi Mendoza, siya mismo nagulat sa kanyang desisyon na tumakbo sa Senado. At kung babalikan niyo po yung kanyang maikling speech nung nag-file po siya ng COC dyan po sa COMELEC, siya mismo, kita niyo, kabadong-kabado, mukhang hindi maintindihan, no? And honestly, some people I knew thought she was joking. And they were even considering her candidacy a joke. Kahit napakaseryoso ng kanyang plataforma, ng kanyang binabanggit, ng kanyang background, ng kanyang integridad, a lot of people during the early days of the campaign were not really taking her seriously. Pero kung makikita niyo yung kanyang activities, especially on social media, yung kanyang groundwork, in legwork na ginawa niya as a candidate sa pangangampanya, talagang nandun yung tenacity. At wala pang makinarya yan. Ibang endorsement na nakuha niya, hindi strong, medyo malamya. Pero na-realize sa mga tao na this is one candidate that should be taken seriously not only because of her own merits, her own background, but also because if you're going to compare her with the clowns running, the difference is night and day. Ayan. Pero base nga dito sa resultang nakikita natin, very unlikely na makakapasok siya sa Magic 12. Pero kung titingnan nyo yung numerong nakukuha niya, ang laki nito, no? For a first time, for a candidate running for the Senate for the first time.